Kabisote, kabisote, kabisote. Napaka-solid din talaga ng lasa kapag pork pata ang inilagay mo sa munggo. Iba rin yung flavor na binibigay ng pata. Total, Friday naman ngayon, kaya ito ulam namin ngayon mga kabisote. Ang tanong, bakit nga ba tuwing Friday, munggo ang ulam ng mga Pinoy? Baka alam ninyo ang sagot, paki-comment naman dyan sa baba. Ano nga ba ang misteryo ng munggo tuwing Friday? At ano ang the usual na pinapartner mo sa munggo? O siya, halika, samahan niyo ako lutuin natin to. Una kong ginagawa, sinisir ko muna itong pork pata para magkaroon siya ng browning. Siyempre, magbibigay ng dagdag flavor yan. Talagang sobrang init ng kawali natin. Nakita nyo, umuusok-usok pa. Huwag mo muna siyang gagalawin for 1 minute. After 1 minute, tsaka mo ngayon baligtarin. Ganyang diskarte ang ginagawa ko. At hindi lang basta pinakukuluan yung pata. O kayo, ginagawa din ba ninyo yung ganitong diskarte? Para kay kabisote, effective talaga tong diskarte na to eh. Ayan mga kabisote, tingnan nyo. Ang ganda ng itsura ng pata natin. Oh. Diba? Mamula-mula. Ito naman, meron tayo ditong tinapa. Pinirito rin natin. Pero ito, hindi ko nahihimayin. So ayan, sa isang pinapakulo natin na munggo, isalin natin ngayon yung pinirito natin na pata. Pakuluan at palambutin mo lang yan. Tapos dito naman sa isang kawali, nag-isa tayo ng aromatics. Bawang, sibuyas at kamatis. O ito na yung pinakuluan natin na pork pata. Nakita nyo naman, napakalambot. Halos mapupunit-punit-punit na siya. Ayan, napunit na nga sa lambot ng pata natin. Ang ganda ng kulay oh, tingnan mo mga kabisote. Yung ginisang munggo, gusto ni Mrs. yung medyo masabaw. Kaya ganyan yung ginagawa nating luto. Tapos isalin mo lang dito yung ginisa mo na bawang, sibuyas at kamatis. I-simmer mo lang ng mga 2 to 3 minutes para lumasa yung ginisa natin doon sa pinakuluan natin na pata at munggo. Tsaka mo ngayon timplahan ng patis. At lagyan mo rin syempre ng paminta. Ayan, isi-simmer ko na lang ulit siya ng another 3 minutes para mag-infuse yung lasa. At pang pinale, ilalagay na natin yung dahon ng ampalaya. 2 tali ng dahon ng ampalaya yun nilagay ko dito mga kapisote. Gusto ko talaga yung medyo madami-dami yung dahon ng ampalaya. Siya nga pala, kung nariyan ka pa at nanonood ka pa rin, paki-follow, like and share mo na rin para makatulong din sa iba ang mga simpleng recipe ni Kabisote. At wag mo na rin kalilimutan na mag-comment sa baba kung taga saan ka para mabati naman kita sa susunod na vlog natin. Oh ayan, ayos na tong ginisang munggo natin mga Kabisote. Mukhang mapapalaban na naman tayo ng kain nito ha. Gustong gusto ko dito yung bagong saing. Pero yung kukunin mo, yung nasa ilalim, yung nagtutong. Nako!